May isang katotohanan na bihirang pag-usapan, ngunit malaki ang epekto sa ating buhay bilang mga mananampalataya. May mga ugali na tahimik na sumisira sa mga pagpapala na nais sanang ibigay ng Diyos sa atin. Maaring araw-araw kang nagdadasal at nagsisimba, ngunit may mga gawain na hindi mo napapansin na unti-unting humahadlang sa iyong pag-unlad. Paano kung may mga ugali kang ginagawa ngayon na siyang dahilan kung bakit tila hindi mo maramdaman ang pag-angat ng iyong buhay? Kung gusto mong malaman kung ano ang mga ugaling iyon at paano ka muling lalapit sa biyaya ng Diyos, manatili ka hanggang sa dulo ng video na ito. Maraming tao ang nagtatanong kung bakit tila ang iba ay patuloy na pinagpapala, habang ang iba naman ay parang naiwan sa parehong sitwasyon. Hindi lamang sipag o talino ang dahilan kung bakit ang isang tao ay umaangat sa buhay. Madalas ang sagot ay makikita sa puso at sa mga ugali na dala-dala natin araw-araw. Ang Biblia ay paulit-ulit na nagpapaalala na ang ugali at puso ng tao ang nagbubukas o nagsasara ng pintuan ng pagpapala. Kapag ang ating mga kilos ay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, kahit gaano pa tayo magsikap, maaring mahirapan tayong makita ang mga biyayang inihanda para sa atin. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan. At baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng simpleng pag-subscribe at pag-share, maaari nating maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng inspirasyon at gabay mula sa Diyos. Maraming buhay ang maaaring mabago kapag ang mensahe ng pananampalataya ay naipapasa sa mas marami pang puso. Sama-sama nating palaganapin ang mga aral na maglalapit sa atin sa Diyos at magtuturo kung paano mamuhay ng may tunay na pagpapala. May isang napakagandang paalala ang Biblia na madalas nating marinig, ngunit hindi laging nauunawaan ng lubos. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ito ay matatagpuan sa Mark 8 verse 36. Ang ibig sabihin nito ay kahit makuha pa ng tao ang lahat ng kayamanan at tagumpay sa mundo, kung mawawala naman ang kanyang relasyon sa Diyos, wala pa rin itong tunay na halaga. Ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na pag-angat ay hindi lamang nasusukat sa pera o tagumpay, kundi sa kalinisan ng ating puso at sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 ugali na dapat mong iwasan kung nais mong maranasan ang tunay na pag-angat at pagpapala mula sa Diyos. Ang mga ugaling ito ay karaniwan, ngunit madalas ay hindi napapansin ng maraming tao. Kapag natutunan mong alisin ang mga ito sa iyong buhay, mapapansin mong unti-unting nagbabago ang iyong landas, mas magiging magaan ang iyong kalooban, at mas mararamdaman mo ang presensya at gabay ng Diyos sa bawat hakbang mo. Unang ugali, ang ugaling puno ng pagmamalaki at mataas na pagtingin sa sarili. Maraming tao ang may pangarap na umangat sa buhay at maranasan ang tunay na pagpapala ng Diyos. Ngunit may isang ugali na madalas hindi napapansin na siyang tahimik na sumisira sa mga biyayang dapat sana ay ating matatanggap. Ito ay ang ugaling puno ng pagmamalaki at labis na mataas na pagtingin sa sarili. Kapag ang puso ng tao ay napuno ng kayabangan, unti-unting nawawala ang pagpapakumbaba na siyang mahalaga sa mata ng Diyos. Sa halip na lumapit sa Diyos ang isang taong mayabang, ay madalas naniniwala na hindi na niya kailangan ang gabay ng Panginoon. Ang pagmamalaki ay nagsisimula sa maliit na pakiramdam na mas magaling tayo kaysa sa ibang tao. Unti-unti itong lumalaki hanggang sa maramdaman natin na tayo ay higit na mas matalino, mas banal o mas karapat-dapat kaysa sa iba. Kapag nangyari ito, nagiging sarado ang ating puso sa mga payo at aral na maaaring magpabago sa ating buhay. Sa halip na magpasalamat sa Diyos para sa ating mga biyaya, nagsisimula tayong isipin na ang lahat ng tagumpay ay galing lamang sa ating sariling kakayahan. Ito ang uri ng pag-iisip na naglalayo sa tao sa tunay na pinagmumula ng pagpapala. May malinaw na paalala ang Biblia tungkol sa panganib ng kayabangan. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ito ay matatagpuan sa James 4 verse 6. Ang kahulugan nito ay ang Diyos ay hindi nalulugod sa pusong puno ng pagmamataas, ngunit ibinibigay niya ang kanyang biyaya sa mga taong marunong magpakumbaba. Ipinapaalala nito sa atin
na ang pagpapala ng Diyos ay mas madaling dumarating sa taong marunong yumuko at kumilala sa kapangyarihan ng Panginoon. Kapag ang isang tao ay may pusong mapagkumbaba, mas madali niyang kinikilala na ang lahat ng mayroon siya ay galing sa Diyos. Nauunawaan niya na ang kanyang talino, lakas at oportunidad ay biyaya lamang na ipinagkaloob ng may kapal. Dahil dito, mas nagiging mapagpasalamat siya at mas bukas sa pagtulong sa ibang tao. Ang ganitong uri ng puso ay nagiging daan upang ang tao ay patuloy na pagpalain. Ang Diyos ay nalulugod sa taong hindi itinataas ang sarili, kundi itinataas ang pangalan ng Panginoon. Kung nais mong maranasan ang tunay na pag-angat sa buhay, mahalagang alisin ang ugaling puno ng kayabangan. Sanayin ang sarili na maging mapagpakumbaba sa bawat tagumpay na dumarating sa iyong buhay. Sa halip na ipagmalaki ang sarili, matutong ibigay ang papuri sa Diyos, na siyang tunay na dahilan ng lahat ng biyaya. Kapag ang puso mo ay puno ng pagpapakumbaba, mas magiging bukas ang iyong buhay sa gabay at pagpapala ng Panginoon. Sa ganitong paraan mararanasan mo ang pag-angat na hindi lamang sa mundo, kundi pati na rin sa iyong espiritual na buhay. Ikalawang ugali, ang ugaling palaging nagrereklamo at hindi marunong magpasalamat. May mga tao na kahit gaano karaming biyaya ang dumating sa kanilang buhay, ay tila kulang pa rin ang kanilang nararamdaman. Sa halip na makita ang kabutihan ng Diyos, mas napapansin nila ang mga bagay na wala sila. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay nagiging ugali ng patuloy na pagrereklamo. Unti-unti nitong pinupuno ang puso ng negatibong pananaw at kawalan ng pasasalamat. Kapag ang isang tao ay palaging nagrereklamo, nagiging mahirap para sa kanya na makita ang mga pagpapala na nasa harap na niya. Ang pagrereklamo ay maaring magsimula sa maliliit na bagay sa pang-araw-araw na buhay. Minsan nagrereklamo tayo dahil sa trabaho, sa pera, sa pamilya o sa mga pangyayari na hindi na ayon sa ating gusto. Habang tumatagal, nagiging natural na lamang sa atin ang pagtuon sa problema kaysa sa kabutihan ng Diyos. Dahil dito nawawala ang kapayapaan sa ating puso at napapalitan ito ng pagod at pagkadismaya. Ang ganitong ugali ay nagiging hadlang upang maranasan natin ang kagalakan na nais ibigay ng Diyos sa atin. May paalala ang Biblia tungkol sa kahalagahan ng pasasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ito ay matatagpuan sa 1 Thessalonians 5 verse 18. Ang kahulugan nito ay nais ng Diyos na matuto tayong magpasalamat sa lahat ng sitwasyon kahit sa panahon ng pagsubok. Kapag ang puso ng tao ay puno ng pasasalamat, mas nagiging bukas siya sa kapayapaan at biyayang nagmumula sa Panginoon. Ang taong marunong magpasalamat ay may ibang uri ng pananaw sa buhay. Sa halip na magreklamo sa kakulangan, mas pinipili niyang makita ang mga biyayang natanggap na niya. Napapansin niya ang maliliit na kabutihan ng Diyos tulad ng kalusugan, pamilya, at mga oportunidad na dumarating sa kanyang buhay. Dahil dito nagiging mas magaan ang kanyang puso at mas nagiging matatag ang kanyang pananampalataya. Ang ganitong uri ng puso ay nagiging tahanan ng kapayapaan at pag-asa. Kung nais mong maranasan ang patuloy na pagpapala ng Diyos, mahalagang iwasan ang ugaling palaging nagrereklamo. Sanayin ang sarili na magpasalamat sa Diyos araw-araw kahit sa maliliit na bagay. Sa bawat umaga, alalahanin na ang buhay at paghinga ay biyaya na mula sa Panginoon. Kapag ang iyong puso ay natutong magpasalamat, mas makikita mo kung gaano karaming kabutihan ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Sa ganitong paraan, mas mararamdaman mo ang presensya ng Diyos at ang tunay na pag-angat na nagmumula sa Kanya. Ikatlong ugali, ang ugaling mahilig magkumpara ng buhay sa ibang tao. Isa sa mga ugali na tahimik na sumisira sa kapayapaan ng maraming tao ay ang patuloy na pagkumpara ng sarili sa iba. Sa panahon ngayon, napakadaling makita ang tagumpay at buhay ng ibang tao. Kapag hindi tayo nag-iingat, maaring magsimula tayong makaramdam ng inggit o kakulangan sa ating sarili. Unti-unti nating iniisip na mas maganda ang buhay ng iba kaysa sa atin. Ang ganitong pag-iisip ay naglalayo sa atin sa pasasalamat at tiwala sa plano ng Diyos para sa ating buhay. Kapag ang isang tao ay palaging nagkukumpara, nagiging mahirap para sa kanya na pahalagahan ang mga biyayang nasa kanya na. Sa halip na magpasalamat sa kung anong meron siya, mas nakatuon ang kanyang isip sa kung anong meron ang iba. Minsan nagdudulot ito ng inggit, lungkot
at kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Nakakalimutan ng tao na ang bawat isa ay may sariling landas na ibinigay ng Diyos. Ang pagkumpara ng buhay ay nagiging dahilan upang mawalan tayo ng kagalakan sa mga biyayang inilaan para sa atin. May paalala ang Biblia tungkol sa kahalagahan ng pagiging kontento sa kung anong mayroon tayo. Keep your life free from love of money and be content with what you have because God has said, "Never will I leave you, never will I forsake you." Ito ay matatagpuan sa Hebrews 13 verse 5. Ang ibig sabihin nito ay hinihikayat tayo ng Diyos na matutong maging kontento at magtiwala na hindi niya tayo pababayaan. Kapag nauunawaan natin ito, mas nagiging payapa ang ating puso. Kahit hindi pareho ang ating sitwasyon sa ibang tao, ang bawat tao ay may sariling oras ng pag-angat na itinakda ng Diyos. May mga pagkakataon na ang tagumpay ng iba ay dumarating ng mas maaga, ngunit hindi ibig sabihin na nakalimutan na tayo ng Diyos. Ang Panginoon ay may perpektong plano para sa bawat isa sa atin. Kung patuloy tayong magtitiwala at magsisikap, darating din ang tamang panahon ng ating pagpapala. Ang mahalaga ay manatili tayong tapat at matatag sa ating pananampalataya. Kung nais mong maranasan ang tunay na kapayapaan at pag-angat sa buhay, iwasan ang ugaling palaging nagkukumpara sa iba. Sa halip na tumingin sa buhay ng ibang tao, mas pagtuunan ng pansin ang mga biyayang ibinigay sa iyo ng Diyos. Alalahanin na ang iyong kwento ay natatangi at mahalaga sa plano ng Panginoon. Kapag natutunan mong pahalagahan ang iyong sariling landas, mas mararamdaman mo ang kagalakan at pasasalamat sa iyong puso. Sa ganitong paraan, mas makikita mo kung paano kumikilos ang Diyos sa iyong buhay araw-araw. Ika-4 na ugali. Ang ugaling may matigas na puso at ayaw magpatawad. Isa sa mga mabibigat na ugali na maaring dalhin ng isang tao ay ang pagkakaroon ng matigas na puso laban sa kapwa. Kapag tayo ay nasaktan o nagawa ng mali, madalas ay nahihirapan tayong magpatawad. Ang galit at sama ng loob ay maaaring manatili sa ating puso sa loob ng mahabang panahon. Habang tumatagal ang damdaming ito, ay nagiging pasanin na nagpapabigat sa ating kalooban. Sa halip na maranasan ang kapayapaan ng Diyos, patuloy nating dinadala ang bigat ng nakaraan. Ang hindi pagpapatawad ay parang tanikala na nagkukulong sa ating puso. Maaaring akala natin na ang taong nakasakit sa atin ang parurusahan kapag hindi natin siya pinatawad. Ngunit sa katotohanan, tayo mismo ang nahihirapan at nasasaktan sa bawat araw na pinipili nating magtanim ng galit. Unti-unting nawawala ang kagalakan sa ating buhay dahil sa bigat ng damdaming iyon. Ang puso na puno ng galit ay nahihirapang maranasan ang kapayapaan at biyaya na galing sa Diyos. May malinaw na paalala ang Biblia tungkol sa kahalagahan ng pagpapatawad. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Ito ay matatagpuan sa Ephesians 4 verse 32. Ang kahulugan nito ay hinihikayat tayo ng Diyos na maging mabuti at maunawain sa isa't isa. Pinapaalala nito na kung paanong tayo ay pinatawad ng Diyos, ay ganoon din ang dapat nating gawin sa ating kapwa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kinakalimutan natin ang sakit na naranasan natin. Ito ay pagpili na palayain ang ating sarili mula sa galit at sama ng loob. Kapag natuto tayong magpatawad, nagiging magaan ang ating puso at mas nagiging bukas ito sa kapayapaan ng Diyos. Unti-unting napapalitan ang sakit ng pag-asa at katahimikan sa ating kalooban. Ito ang uri ng kalayaan na nais iparanas ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung nais mong maranasan ang tunay na pagpapala sa iyong buhay, mahalagang alisin ang matigas na puso at matutong magpatawad. Hindi ito laging madali, ngunit sa tulong ng Diyos posible itong gawin. Humingi ng lakas sa Panginoon upang mapatawad ang mga taong nakasakit sa iyo. Kapag pinili mong magpatawad, nagiging malaya ang iyong puso at mas nararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Sa ganitong paraan, mas magiging bukas ang iyong buhay sa kapayapaan at pagpapalang nagmumula sa Kanya. Ika-5 ugali, ang ugaling tamad at ayaw magsikap. May mga tao na may pangarap na umangat sa buhay, ngunit hindi handang gumawa ng hakbang upang maabot ito. Nais nilang maranasan ang pagpapala ng Diyos, ngunit kulang naman sa sipag at pagsisikap. Ang katamaran ay isang ugali na dahan-dahang sumisira sa mga oportunidad na ibinibigay ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nasanay sa pagiging tamad,
nawawala ang kanyang gana na kumilos at gumawa ng mabuti. Unti-unting nawawala ang mga pagkakataon na maaring magdala sa kanya sa pag-unlad ng buhay. Ang Diyos ay nagbibigay ng talento, kakayahan at pagkakataon sa bawat tao. Ngunit ang mga biyayang ito ay nangangailangan ng sipag at pagsisikap upang magbunga. Kung ang isang tao ay patuloy na nagpapabaya sa kanyang mga responsibilidad, mahihirapan siyang makita ang bunga ng kanyang buhay. Ang katamaran ay nagiging dahilan upang manatili ang isang tao sa parehong kalagayan sa mahabang panahon. Sa halip na umangat ang kanyang buhay, siya ay nananatiling nakatigil sa parehong lugar. May malinaw na babala ang Biblia tungkol sa epekto ng katamaran sa buhay ng tao. Lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. Ito ay matatagpuan sa Proverbs 10 verse 4. Ang kahulugan nito ay ang taong tamad ay mas malamang na makaranas ng kakulangan, habang ang taong masipag ay may mas malaking pagkakataon na umunlad. Ipinapaalala nito na nais ng Diyos na gamitin natin ang ating lakas at kakayahan sa mabuting paraan. Ang sipag at tiyaga ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng pera o tagumpay sa mundo. Ito rin ay paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos para sa mga biyayang ibinigay niya sa atin. Kapag ginagawa natin ng maayos ang ating trabaho, ipinapakita natin na pinahahalagahan natin ang mga oportunidad na ibinigay ng Panginoon. Ang bawat maliit na pagsisikap ay maaring maging daan sa mas malaking pagpapala sa hinaharap. Ang taong masipag ay kadalasang ginagabayan ng Diyos sa mas maraming pagkakataon at biyaya. Kung nais mong maranasan ang pag-angat sa buhay, mahalagang alisin ang ugaling tamad at matutong magsikap. Simulan sa maliliit na hakbang tulad ng pagiging responsable sa araw-araw na gawain. Humingi ng lakas at gabay sa Diyos upang magkaroon ng tiyaga at determinasyon. Kapag ang iyong puso ay handang magsikap at magtiwala sa Panginoon, mas makikita mo ang mga pintuan ng oportunidad na unti-unting bumubukas. Sa ganitong paraan mararanasan mo ang mga pagpapala na bunga ng sipag, pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ika-6 na ugali, ang ugaling madaling magalit at hindi marunong kontrolin ang emosyon. Maraming tao ang nawawala ng magandang oportunidad dahil lamang sa hindi nila makontrol ang kanilang galit. Kapag ang emosyon ay mabilis sumabog, madalas itong nagdudulot ng mga salitang hindi natin sinasadya ngunit nakakasakit ng iba. Ang galit na hindi napipigilan ay parang apoy na maaring sumunog sa mga relasyon at pagkakataon sa ating buhay. Sa isang iglap, maaaring masira ang tiwala ng ibang tao dahil sa mga salitang binitiwan sa sandali ng matinding emosyon. Dahil dito, maraming tao ang nagsisisi sa mga bagay na kanilang nasabi o nagawa dahil sa galit. Ang ugaling madaling magalit ay unti-unting nagdadala ng gulo sa buhay ng isang tao. Kapag ang isang tao ay laging mainitin ang ulo, nagiging mahirap para sa iba na makisama o magtiwala sa kanya. Minsan, kahit ang mga taong nagmamahal sa atin ay nasasaktan dahil sa ating matinding emosyon. Unti-unting lumalayo ang mga tao at nasisira ang mga relasyon na mahalaga sa ating buhay. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang matutunan ng isang tao na kontrolin ang kanyang damdamin. May mahalagang paalala ang Biblia tungkol sa pagiging mahinahon sa gitna ng galit. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ito ay matatagpuan sa Proverbs 15 verse 1. Ang ibig sabihin nito ay ang mahinahong salita ay nakakapagpahupa ng galit, habang ang matitinding salita ay lalo lamang nagpapalala ng alitan. Ipinapaalala nito sa atin na ang ating mga salita ay may kapangyarihang magdala ng kapayapaan o kaguluhan. Kapag natuto tayong kontrolin ang ating emosyon, nagiging mas maayos ang ating relasyon sa ibang tao. Mas nagiging malinaw ang ating pag-iisip at mas nakakagawa tayo ng mga desisyon na hindi nakabatay sa galit. Ang taong marunong magpigil ng emosyon ay nagiging mas mapayapa at mas mahinahon sa kanyang pakikitungo sa kapwa. Dahil dito, mas nagiging madali para sa kanya na makuha ang tiwala at respeto ng mga tao sa paligid niya. Ang ganitong uri ng ugali ay nagiging daan upang maranasan ang mas maayos at mapayapang buhay. Kung nais mong maranasan ang tunay na pag-angat sa buhay, mahalagang matutunan mong kontrolin ang iyong galit. Sa tuwing nakakaramdam ka ng matinding emosyon, huminto sandali at manalangin sa Diyos para sa kapayapaan ng iyong puso. Humingi ng karunungan sa Panginoon upang gabayan ang iyong mga salita at kilos. Kapag pinili mong maging mahinahon,
Kahit sa mahirap na sitwasyon, mas makikita ng ibang tao ang pagbabago sa iyong buhay. Sa ganitong paraan, mas nagiging bukas ang iyong landas sa kapayapaan, respeto at pagpapalang nagmumula sa Diyos. Ikapitong ugali. Ang ugaling lumalayo sa Diyos at nakakalimot manalangin. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng buhay ng isang mananampalataya ay ang kanyang relasyon sa Diyos. Ngunit sa paglipas ng panahon, maraming tao ang unti-unting nagiging abala sa mga bagay ng mundo dahil sa trabaho, problema at pang-araw-araw na gawain. Nakakalimutan nilang maglaan ng oras para sa Panginoon. Ang panalangin na dati ay bahagi ng kanilang araw ay nagiging bihira hanggang sa tuluyan itong mawala sa kanilang gawain. Kapag nangyari ito, ang puso ng tao ay dahan-dahang lumalayo sa presensya ng Diyos. Kapag ang isang tao ay lumalayo sa Diyos, nawawala rin ang gabay na nagbibigay ng direksyon sa kanyang buhay. Maaring patuloy siyang kumilos at magtrabaho, ngunit kulang ang espiritual na lakas na nagmumula sa Panginoon. Ang tao ay maaring makaramdam ng pagod, pagkalito at kawalan ng kapayapaan sa kanyang puso. Ito ay dahil ang kaluluwa ng tao ay nangangailangan ng patuloy na koneksyon sa Diyos. Kung walang panalangin, ang ating espiritual na buhay ay nagiging mahina. May paalala ang Biblia tungkol sa kahalagahan ng patuloy na pananalangin. Pray without ceasing. Ito ay matatagpuan sa 1 Thessalonians 5 verse 17. Ang kahulugan nito ay hinihikayat tayo ng Diyos na panatilihin ang patuloy na pakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Hindi lamang ito ginagawa sa oras ng problema, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Kapag ang isang tao ay may buhay na panalangin, mas nagiging malapit siya sa Diyos. Mas nagiging malinaw sa Kanya ang direksyon na dapat niyang tahakin sa buhay. Ang panalangin ay nagbibigay ng kapayapaan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ito rin ang nagbibigay ng lakas upang magpatuloy kahit sa mga panahong mahirap ang sitwasyon. Sa pamamagitan ng panalangin, nararamdaman ng tao ang presensya at gabay ng Panginoon. Kung nais mong maranasan ang tunay na pag-angat sa buhay, huwag hayaang lumayo ang iyong puso sa Diyos. Maglaan ng oras araw-araw upang manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Hindi kailangang maging mahaba ang panalangin, basta ito ay nagmumula sa isang tapat na puso. Kapag ang iyong relasyon sa Diyos ay patuloy na lumalalim, mas mararamdaman mo ang Kanyang gabay sa bawat desisyon ng iyong buhay. Sa ganitong paraan, mas magiging matatag ang iyong pananampalataya at mas mararanasan mo ang mga pagpapala na nagmumula sa Kanya. Ikawalong ugali. Ang ugaling hindi nagtitiwala sa plano ng Diyos. Maraming tao ang nawawalan ng pag-asa kapag ang kanilang mga plano ay hindi nangyayari ayon sa kanilang inaasahan. Kapag may dumating na problema o pagsubok, agad nilang iniisip na pinabayaan na sila ng Diyos. Dahil dito, unti-unti silang nawawalan ng tiwala sa plano ng Panginoon para sa kanilang buhay. Ang puso na puno ng pagdududa ay nagiging mahina sa pananampalataya. Kapag ang isang tao ay hindi nagtitiwala sa Diyos, nahihirapan siyang makita ang mga biyayang darating sa tamang panahon. Ang buhay ay may mga pagkakataon na puno ng paghihintay at pagsubok. May mga pangarap na hindi agad natutupad, kahit gaano pa tayo magsikap at manalangin. Sa mga sandaling ito, nasusubok ang ating tiwala sa Diyos. Ang ilan ay pinipiling sumuko, habang ang iba naman ay patuloy na nagtitiwala sa plano ng Panginoon. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa paniniwala kapag maayos ang lahat, kundi lalo na sa panahon ng paghihintay. May napakagandang pangako ang Biblia tungkol sa plano ng Diyos para sa ating buhay. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Ito ay matatagpuan sa Jeremiah 29 verse 11. Ang ibig sabihin nito ay alam ng Diyos ang magandang plano na inihanda niya para sa bawat isa sa atin. Kahit hindi natin agad nakikita ang resulta, ang Panginoon ay patuloy na kumikilos para sa ating kabutihan. Kapag natuto tayong magtiwala sa Diyos, nagiging mas payapa ang ating puso. Kahit sa gitna ng problema, nauunawaan natin na ang bawat pagsubok ay may layunin at maaaring maging bahagi ng ating paglago. Ang mga paghihirap na nararanasan natin ngayon ay maaaring naghahanda lamang sa atin para sa mas malaking pagpapala sa hinaharap. Ang Diyos ay hindi nagkakamali sa Kanyang plano para sa ating buhay. Ang kailangan lamang natin ay manatiling matatag sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Kung nais mong maranasan ang tunay na pag-angat sa buhay,
mahalagang alisin ang ugali ng pagdududa sa plano ng Diyos. Sa halip na matakot o mawalan ng pag-asa, piliin mong magtiwala sa kanyang pangako, patuloy na manalangin, magsikap, at sundin ang kanyang mga aral kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Sa tamang panahon makikita mo kung paano pinagsama-sama ng Diyos ang lahat ng pangyayari sa iyong buhay para sa iyong kabutihan. Sa ganitong paraan mararanasan mo ang kapayapaan, pag-asa at pagpapalang nagmumula sa matibay na pagtitiwala sa Diyos. Ang buhay ng tao ay puno ng mga desisyon na unti-unting humuhubog sa kanyang kinabukasan. Ang bawat ugali na pinipili nating panatilihin o alisin sa ating buhay ay may malaking epekto sa direksyon na ating tatahakin. Kapag pinili nating iwasto ang ating puso at iayo ng ating mga gawain sa kalooban ng Diyos, nagiging malinaw ang landas na ating nilalakaran. Unti-unting nagbubukas ang mga pintuan ng oportunidad at pagpapala na matagal nang inihanda ng Panginoon para sa atin. Ang tunay na pag-angat sa buhay ay hindi lamang nasusukat sa tagumpay sa mundo, kundi sa lalim ng ating relasyon sa Diyos. Ang bawat aral na ating napag-usapan ay paalala na ang pagbabago ay nagsisimula sa loob ng ating puso. Maaring hindi madaling baguhin ang mga nakasanayang ugali, ngunit sa tulong ng Diyos posible ang lahat. Kapag ang isang tao ay nagpapakumbaba at handang matuto, unti-unting binabago ng Panginoon ang kanyang buhay. Ang dating mga hadlang ay nagiging mga aral na nagtuturo kung paano maging mas matatag sa pananampalataya. Sa bawat hakbang ng pagbabago, mas mararamdaman natin ang gabay at presensya ng Diyos. May napakagandang paalala ang Biblia tungkol sa pagbabagong nagmumula sa Diyos. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Ito ay matatagpuan sa 2 Corinthians 5 verse 17. Ang kahulugan nito ay kapag ang isang tao ay tunay na lumalapit kay Kristo, nagsisimula ang bagong buhay na puno ng pag-asa at pagbabago. Ang mga dating pagkakamali at kahinaan ay maaring mapalitan ng bagong lakas at bagong direksyon na galing sa Panginoon. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan. At baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng simpleng pag-share ng mensaheng ito, maaari tayong maging instrumento upang mas marami pang tao ang makarinig ng mga aral na nagbibigay pag-asa. Maaaring ang video na ito ang maging dahilan upang ang isang tao ay muling lumapit sa Diyos at baguhin ang kanyang buhay. Sama-sama nating ipalaganap ang mga salita na nagbibigay liwanag sa gitna ng maraming pagsubok sa mundo. Patuloy nating alalahanin na ang Diyos ay may magandang plano para sa bawat isa sa atin. Ang bawat araw ay bagong pagkakataon upang itama ang ating mga pagkakamali at magsimula muli. Kapag inilalagay natin ang Diyos sa sentro ng ating buhay, nagiging mas matatag ang ating pananampalataya at mas malinaw ang ating direksyon. Hindi man agad natin makita ang lahat ng sagot sa ating mga panalangin, ang Panginoon ay patuloy na kumikilos para sa ating kabutihan. Magtiwala lamang, manatiling tapat at patuloy na lumakad sa landas na itinuro ng Diyos, sapagkat doon matatagpuan ang tunay na kapayapaan at pagpapala.